Yan, isang magandang araw sa ating lahat. Yan, magandang araw sa ating mga kababayan na mga Pilipino saan sulok man ng mundo. Ngayon ay araw ng Linggo. Ayan, meron lang akong maikling mensahe, guys, sa mga kumakalat ngayon na balita, sa mga issue na patungkol kay Norman Mangusin, no? Tapos parang hindi na matapos-tapos tong issue na to sa sa kay Norman Mangusin. Okay. Ang tapos may lumalabas pa na na video na ng isang tauhan niya na babae, no, na mayroon pang binabasang liham-liham. Tapos yung meron pa lumalabas na sino yun, yung isang tao na actually hindi lang naman isang tao, no, maraming taong lumalabas patungkol diyan sa kaso na hinaharap ngayon ni Norman Mangusin, di ba? Tapos meron pang lumalabas na issue na o balita na ang asawa niya daw ay kukuha ng international lawyer. Okay. Ang ano ko lang, no, ang opinion ko lang doon. Bakit kailangan kumuha ng international lawyer? Ang kaso niya baga ay pang-international? Na-commit niya ba ang mga kaso niya na hinaharap ay sa iba-ibang bansa? Kaya kailangan ng international lawyer? Tapos akala ko baga meron siyang isang pinakamagaling na abogado na wala pang katalo-talo sa lahat ng mga kaso na hinawakan nito, di ba? Yun ang pinagmamalaki ng kampo ni Norman Mangusin. Tapos ngayon sinasabi na mayroon hindi lang pala isa, no? Limang magagaling na mga abogado na hahawak sa kaso ni Norman Mangusin. Tapos meron pang kukuha pa ng ng international lawyer. Alam nyo, guys, no, ang kaso ng isang tao, isang taong inaakusahan at umabot sa korte, ang binabasihan diyan, guys, o binabatayan ng korte ay yung mga ebidensya, hindi sa galing o husay ng mga abogado na mga inaakusahan, di ba? Excuse me. Yun yung pagkakaalam ko. Pag ang isang taong inaakusahan na may strong evidence laban sa kanya, ay yun yung pangbato nila, no, sa taong inaakusahan. Yun ang ipapresent nila sa korte, and then ang korte magde-decide diyan kung talagang strong evidence ba ang nilatag ng kalaban, no, ni Norman Mangusin, di ba? Hindi yan pagalingan, guys, ng abogado. Ni kahit sinong Poncio Pilato pa dyan na abogadong kunin nyo, no, ang kunin ng kampo ni Norman Mangusin para humawak sa kanyang kaso, kung matibay ang ebidensya laban sa kanya na pinupukol sa kanya, walang saysay ang mga international lawyer na kukunin nyo at kung ano pang magagaling na abogado ang kukunin, di ba? Walang saysay yon. Kasi ang binabasihan natin sa korte natin ay yung mga matitibay na ebidensya. Kung may strong evidence laban sa iyo o laban sa isang taong inaakusahan, kay Norman Mangusin, talagang makukulong ka o matutuluyan ka, no, sa mga kasong ipinupukol sa iyo. Kung talagang napatunayan na totoo. Kasi sa korte ang binabasihan talaga strong evidence. Walang pakialam ang korte kung magaling man na abogado ang mayroon ka, di ba?
Kasi ang inaano diyan, yung mga nagawa mo kung bagay totoo ang mga pinupukol sa iyo, binibintang sa iyo. Yun, sagutin ngayon ng kampo. Tapos nakalatag diyan, naka-support diyan ang mga strong evidence na laban sa isang akusado sa kay Norman Mangusin. Ngayon kung hindi man lang napatunayan na totoo 'yan ang mga kasong pinupukol sa kanya, hindi absuelto siya, 'di ba? Kasi guys, ang international lawyer, pagkakaalam ko, no, hindi man ako lawyer, hindi man ako matalinong tao, no. Pero ang pagkakaalam ko, no, pag kumuha ka ng isang international lawyer, kung may kaso ka sa iba-ibang bansa na pinupukol sa iyo, parang ganon, di ba? Pero kung ang crime na ginawa mo ay diyan lang sa bansa kung saan ka nakatira o saan, halimbawa sa Pilipinas, sa Pilipinas, doon lang ang crime mo na nagawa, no, ang mga kasalanan mong nagawa, doon lang lilitisin sa Pilipinas, hindi sa kung saan saang bansa para kumuha ng international lawyer. Di ba? Ganun lang 'yon. Tapos bakit baga ang mga tao, no, na nagagalit sa o yung mga supporters ni Norman Mangusin ay nagagalit sa mga radio announcers, no, sa mga radio commentators, no, dahil bias baga daw ano ng mga deliver ng mga balita, tapos bayaran. Ang mga tao na yan guys, hindi yan sila, ang mga radio announcer na yan, hindi yan sila binabayaran guys na kung sinong tao. Binabayaran yan sila ng kanilang kumpanya kung saan sila nagtatrabaho, no. Hindi sila binabayaran na kung sino mang tao para baliktarin kung ano mang totoong balita na nasasagap nila o nakukuha nila, di ba? So nakakalungkot lang isipin kasi pati si mga Tolfo brothers or si Sir Ben Tolfo at si Sir Erwin Tolfo na parang nada down to belt, no, kasi sinasabi na mga bayaran daw tapos mga bias kung mga balita, no, sila Sir Makalma ba yun, tsaka sino pa ba yun, si Sir Percy Lapid, Sir Vic Makalma. So ay ang mga yan guys, ang mga radio reporters guys, kumakalap niyan ng mga totoong balita na yun ang ibabalita rin nila, no, sasabihin nila sa publiko sa kanilang programa. Hindi yan, paano natin sila masasabing bias sila o bayaran silang tao? Ay ang trabaho lang naman nila ay magbalita o ipaalam sa tao, sa publiko, ang tunay na nangyayari sa ating lipunan o sa isang taong akusado, no? So nakakalungkot lang kasi parang pati yung mga radio announcer natin, ang mga taong credible para mag-deliver ng totoong balita sa taong bayan ay binabatikos pa ngayon ng mga supporters, no, ni Norman Mangusin ng kampo ni Norman Mangusin dahil nga daw bias ang pagbabalita nila. Ay ano pala ang gustong ibalita, yung tungkol sa lahat na mga nagawa ni Norman Mangusin sa pagbibigay niya ng mga goods, relief goods. Okay, nandun na tayo guys sa pagtulong niya sa taong bayan, no, kung talagang totoong nakatulong siya o tumulong siya. Okay, pero yung mga
inaano ngayon ng mga radio announcer natin ay yung mga kaso na hinaharap niya. Bukod yung mga kaso na hinaharap niya o pinupukol sa panlaban sa kanya, bukod naman yung pagtulong niya sa taong bayan, yung pagpamigay niya ng mga tuni-tuniladang kalabasa, di ba? So tapos na tayo doon sa issue na yun. Kung tumulong siya, o di mabuti dahil nakatulong siya. Nakapamigay siya ng tuni-tuniladang kalabasa, di ba? Pero bakit nyo pigilan ang ating mga radio announcer para sabihin ang totoong nangyayari na may hinaharap siyang mga kaso laban sa kanya? Kung hindi man yan totoo, edi filean niya ng kaso ang mga radio announcer. Kasi di ba sabi niya nga naman sa vlog niya noon, na sabi niya ang mga taong naninira sa kanya at nagsasabi na masasama sa kanya ay filean niya ng kasong libel at pagbumultahin ng tigi 1 milyong piso. O sa kanya na rin yun sabi, ha, at siya na rin ang nag-demand na kung magkano ang libel case na hihingiin niya sa mga taong naninira sa kanya, no? 100 million bawat isa, di ba? So kung mapatunayan niya naman sa korte ang mga pinaparatang sa kanya, ay pinupukol sa kanya ng mga kaso laban sa kanya, mapatunayan sa korte na inosente siya, edi absuelto. Pero kung hindi niya mapatunayan na inosente siya sa mga kasong pinupukol sa kanya, edi talagang diretso kulong siya, di ba? Ganun lang naman yun eh. Bakit nyo pipigilan sila Sir Erwin Tulfo para magbalita? Si Sir Erwin Tulfo, humihingi yan ng update everyday sa NBI sa mga kasong kinakaharap ni Norman Mangusin. Hindi siya gumagawa ng kwento laban sa mga boss nyo, no? Laban sa boss nyong si Norman Mangusin o sa idol nyong si Norman Mangusin. Ang sa kanya, nagbe-base siya doon sa binibigay na mga details, information galing sa NBI. But sabihan nyo siya na bias siya, no? Bias si Sir Erwin Tulfo, bias si Sir Erwin Tulfo, bias si Sir Vic Macalma, bias si Sir Percy Lapid. Kasi kung anong binibigay sa kanila ng NBI na update, yun din ang sasabihin nila sa publiko. Bias na pala yun ang tawagin, o bias na ang itawag sa kanila kung yun ang sinabi ng totoo ng NBI para sa kanila, di ba? Hindi nyo dapat siraan, no, ang mga taong nagre-report para ipaalam sa taong bayan kung anong mga kaso na hinaharap niya. Dahil sa NBI sila kumukuha ng information na yan, hindi sa kung kani-kaninong tao, hindi sa kwentong kanto, hindi sila kumukuha ng ibabalita nila sa mga kwentong barbero, sa kung saan chismisan sa bangketa, di ba? Hindi yan. Kumukuha yan sila, umaano sila ng kanilang latest information tungkol kay Norman Mangusin through NBI. Hindi nila gawa-gawa yan. Kaya wag nyo naman ho sabihin, no, sa mga supporters ni Norman Mangusin na bias na ang mga taong nagbibigay ng totoong report sa taong bayan tungkol sa kasong kinakaharap ni Norman Mangusin, di ba? Tapos na tayo dun sa pagtulong niya, kung nakatulong man siya. Kasi di ba nga kako, sabi niyo namimigay siya ng tuni-tuniladang kalabasa. Okay, tapos na tayo dun sa pamimigay niya. Nandito tayo ngayon sa kanyang hinaharap ng mga kaso. Okay, so kung anong binibigay ng mga detalye ng NBI sa mga reporters, yun lang din ang kanilang pinapaalam sa taong bayan.
Kaya wag nyo husgahan na mga bias ang ating mga radio announcer o radio reporters dahil yun ho ang totoong binibigay ng NBI sa kanya o sa kanila. Okay? I hope magkaroon no ng linaw ang bawat isa sa atin kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang nagsasabing hindi, no? Tsaka dapat sana magandang i-challenge si Madam Senator Amy Marcos dahil yun nga sinasabi ng kampo ni Norman Mangusin na nung during election daw ay namigay no o nagtumulong si Norman Mangusin kay Madam Amy Marcos sa kandidasin niya nito nung senators, no? Tsaka at kung sino pang politiko ang natulungan niyo nito. Sana ay challenge to para kay Madam Senator Amy Marcos para magsalita no kung ano ba ang totoo, kung talagang tumulong ito si Norman Mangusin sa kanyang candidacy, di ba? O di kaya ang ito pang issue tungkol sa pagkatao niya na Marcos siya, okay. Kung totoong Marcos siya, ito rin ang isa pinakamagandang challenge sa family Marcos o sa Marcos clan, no? Para matapos ng issue, magandang challenge diyan sa kanila ay yung DNA test. O i-DNA test si Norman Mangusin, i-DNA test din si First Lady, no? Former First Lady Imelda Marcos. Saka si late Presidente Ferdinand Marcos, mga anak niya. Ganun lang yun ang pinakamagandang challenge para matapos na mabigyan linaw ang ibang mga issue, no, tungkol diyan sa pagkatao ni Norman Mangusin at tungkol diyan sa pagbigay niya daw ng tulong financials no nung camping period nung tumakbo si Madam Amy Marcos ng senators senator, no. So sana mabigyan yan ng pansin ni Madam Amy Marcos para sabihin ang totoo, no. Tsaka ni Attorney Glenn para Attorney Inchon Glenn para Inchon Glenn ba yun, para mabigyan ng linaw ang taong bayan kung talagang nagbigay si Norman Mangusin ng financial support para sa kanilang candidacy during senator election. Okay? So ganun lang yun, guys. Sana lahat ng mga katanungan natin ay balang araw, sunod na mga araw ay magkaroon na ng linaw, no. Yun lang ho ang aking personal opinion and reaction tungkol sa mga taong na ngayon sa kaso ni Norman Mangusin. God bless po sa atin lahat, mga kababayan.